Hello mga tropa kits. Tindi ng sikat ng araw dito. Init. Ano kasi bubong ko? Walang ano? Walang, walang kisame. Kaya pag mainit, ayan, pasensya na kayo. Sando-sando lang. Ala eh. Walang, walang kisame. Kaya pagka tumapat yan ng init ng araw, naku po, para akong ano dito, para ako nasa pugon. Pero di bale, okay lang, may ventilador naman. Tsaka yan, nakasando naman. Tsaka may pumapasok-pasok naman na hangin. Maliit lang kasi bintana ko isa. Actually, hindi naman talaga bintana yan. Ito talagang ginawa ko to kulob. Kulob talaga to. Kasi may plano ako dito. Itong kasing party na to na tinatayan ko ngayon. Ano to eh? Isang kwarto to na may CR, may luto-lutuan din dyan, may ano, para pang isang, ano ba, parang pang isang tao lang talaga na ano. Ginawa ko to para sa anak ko, para sa, kasi magdadalaga na yan. Eh, pag nagdalaga yan, siyempre, kailangan nakabukod na sa amin yan. Dito ko siya patitirahin. Kaso hindi pa finish. Kaya yung bintana ko talaga, iisa lang, maliit. Pero actually, hindi talaga bintana yan. Ano yan? Butas yan. You know? Hmm. Yan, yung makintab na yan. Yung masilaw na yan. Ito. Yan. Hindi talaga bintana yan. Butas yan para sa aircon. Pag pinakabitan ko ng aircon. Kaya lang, hindi pa ngayon. Siguro sa mga susunod na panahon pa. Plano ko pa lang yan. Nakaplano talaga yan. Kaya walang bintana ito. Kung napansin nyo, ito nyo, libutin nyo. Ayun, pinto, yun. Tama. Walang kabinta-bintana yan. Hmm. Walang bintana yan. Kasi nga, plano ko talaga dito. Kwarto ng anak ko to. At yun. Hindi bintana yung butas ng aircon yan. Hindi yan ang bintana. Abang yan para sa aircon. Pero siguro, darating ang panahon, mas malay mo, swertihin tayo. Mapadali. Pero sa akin, hindi ko minamadali yan. May takdang panahon para dyan. Alay mo, may trabaho, magkatrabaho anak ko pagdating panahon, hindi siya na magpa-aircon, siya na magpa-finish nito, di ba? At least, merong nakaplano na kanda. Ganun yon. Pero hindi ako nagmamadali, hindi ako tulad ng iba dyan, tulad ni Kanor. Minamadali bahay niya, walang pera, ayun, nagkautang-utang. Ngayon, nagbabayad. Ngayon, pati yung channel ko, sinisilip. Tapos hindi makamove on dahil sa barangay. Ewan ko dyan. Sinasagot naman ni Miss yan eh. Yari sa kay Miss yan. Ito nga pala. Punta tayo kay Miss yan. Ito si Miss yan. Ano na to eh. Hindi ko naman kasi alam plano nyo, Miss yan eh. Kasi hindi naman ako kasal sa GC nyo. Hindi ko alam yung plano nyo. Yung plano nyo pala kapag ka... Kasi nagtampo ako sa inyo nun kasi akala ko pinababayaan nyo lang ako lumaban ng lumaban dito. Binabanata na ako rito. Feeling ko, wala akong kasangga. Feeling ko, ano lang kayo, pa-easy-easy lang kayo, na kapag may sumaling lang sa inyo, tsaka lang kayo lalaban. Kaya nga sabi nung nagko-comment lumalaban naman kayo since day one. Yung kaso lang, yun nga lang, ang alam ko, na laban nyo, yung magtatanggol lang kayo. Ayaw nyo sumugod. Hindi ko naman alam na kaya pala ayaw nyo sumugod, isinasaalang-alang nyo pala yung pabahay kay Reyna na ngayon ang balak niyo palang sumugod talaga, lumaban talaga ng pukpukan kapag ka nayari na yung bahay ni Reyna. Hindi ko maalam yun eh. Kasi hindi naman ako kasali sa GC nyo. Wala akong alam sa mga GC na yun. Kanor ha. Narinig mo Kanor ha. Wala akong alam sa mga GC ha. Kaya wala akong grupo. Kaya ako, independent talaga ako. Hindi ko maalam yung plano nyo nila Ma'am LMG na yung plano nyo ni Ma'am LMG na lalabang kayo ng pukpukan kapag ka okay na yung bahay ni Reyna. Hindi ko alam yun eh. Kaya feeling ko nung mga nakaraang araw, pakiramdam ko, ako lang ang binabakbakan na ako. Mula nung lumabas yung issue ng tungkol kay Reyna na yung, ano ba yun, yung kalingap na kalabang ko kasi binanata na nga si Reyna ng ng special child. Galit na galit ako nun eh.
Tapos feeling ko ako lang ang ano eh. Feeling ko ako lang ang lumalaban na ano eh. Eh, sorry, hindi ko alam yun eh. Kaya pasensya ka na, Miss Yen. Hindi ko alam na sinasalang-alang nyo pala yung bahay ni Reyna kaya ayaw nyo lumaban ng pukpukan. So ngayon, Kalingap, yari kayo ngayon. Ikaw, Kanor, rumanda ka na. Kayo, Kalingap kayo. Ikaw, Bal Santos, Ram Matubang, baka namaya talagang maghahabol na talaga yung mga yan. Ngayong okay na yung bahay ni Reyna, yung pala plano nila na hindi ko man alam. Kaya aminado ako, nagtampo ako, kaya lumabas ako ng Kalinga para, sige, sugod ako. Bahala na kung anong mangyari. Basta kayo, nandiyan kayo, pagtanggol nyo si Reyna dyan. Yun ang nasa isip ko nun eh. Kaya sasagpain ko na itong magamot to, kahit magka-demand-demanda ako, magkaharap-harap kami ng ano eh. Talagang babanatan ko itong hinayupak na to ng kahit ako lang mag-isa eh. Yun ang pagkakaalam ko, kaya pasensya ka na, Miss Yen, na nagtampo ako sa'yo kasi akala ko, ano, hindi ko hindi ko naman alam yung plano nyo na lalaban pala kayo ng pukpukan pagkatapos ng bahay. Hindi nyo naman kasi sinabi sa akin eh. Nakakita nyo, mga Kalingap, ganyan kami rito. Marunong kaming tumanggap ng pagkakamali namin sa kasama namin. Marunong kaming umunawa. At marunong kaming humingi ng dispensa. Hindi kahihiyan sa amin yon na kapag alam mong nagkamali ka, ipaglalaban pa yung pagkakamali mo. Ano ba yung tawag doon? Justify mo pa. Kami dito hindi. Pagkaalam namin na may yun, nahalata lang nagtampo ako. Sa comment section nila nahalata yun eh. Lalo si Ma'am Jen Evangelista, nahalata niya kagad na, alam ko, Sir Federico, may tampo ka. Totoo yun. Kasi nga, hindi ko maalam ang plano eh. Kaya Ma'am LNG, Miss Yen, si Ma'am Rowenim kasi walang alam dito kasi busy sa pamilya niya ngayon yun eh. Tsaka laging walang signal. Ngayon, nalaman ko na ganyan. Nako, umanda kayo ngayon, Kalingap. Sorry Miss Yen ha. Okay na tayo. Yeah. Kasi napapanood ko na yung mga live mo ngayon na hindi ko kasi alam plano talaga. Ngayong alam ko na, naku, lagot kayo ngayon sa amin. Yung pala plano nila, kapag ayahin na pala si Reyna, ayos na si Reyna. Yun na pala. Yari kayo ngayon sa amin. Kaya sige ngayon, Kalingap, mga reactors, pumorma kayo sa amin ngayon. Kasi tulad nga sabi ko sa isa kong vlog, total okay naman si Reyna na, stable ng kalagayan ni Reyna. Sugod na kami sa inyo. At yun pala ang plano nila. At yun din yung plano ko, sugod na. Ngayon, tayo nyo magsilabas dyan. Hinayo pa kayo. Puro forma lang kayo. Paghahata kayong pera-pera lang kayo. Labas na kayo dyan. Ari kayo ngayon. Ano plan nyo? Miss Yan, ito pala, may kwento pala ako sa'yo. Nagko-comment ako sa'yo eh. Hindi ko lang malam kung nababasa mo Tumira kasi ako sa Negros Occidental nung mga panahon na 1980s, mga 87 yata yun, 86, 87, 88. Mga 3 taon yun. Alam mo yung ulok-ulok? Yung ulok-ulok, yung ang tawag doon. Sa amin, butete. Yung nagiging palaka. Yun eh. Ito, mga tropa kasi nonsense to eh. Kumbaga sa parang wala namang kwenta yung issue ko eh. Issue lang to eh. Ngayon, pero importante itong issue na to kasi nalinawan ko na yung pinagtampo ko nung una na akala ko ang mga kasama ko puro puro depensa lang ng depensa, ayaw lang yung pala naman may plano sila na kapag okay na si Reyna at saka sila aatake. May plano rin pala sila, hindi ko kasi alam yun eh. Kaya pasensya na kayo. Ngayon, yung ulok-ulok, Ma'am Miss Yen, yung tadpole sa English, sa Ilonggo yun ulok-ulok. Humuli ka. Okay, sa bukid. Tapos, pagmasdan mo itsura.
Kamukhang kamukha ni ano, Michelle TV. Totoo yun. Walang biro. Ako hindi ako nanlalait ah. Kasi sila naman tong ano eh. Yun talaga itsura niya. Hulihin mo yung isa. Yung may buntot pa, wag yung may paa na. Butete, may ano yun eh. Ulok-ulok, may buntot pa yun eh. Ang paa lang nun sa ano, sa harapan. Pero pagka naging apat na paa nun, ilan ba paa ng ano? Ilan ba paa ng palaka? Apat ba? Paa? Kamay ba yung nakaganon? Tapos yung paa yung sa likod, dalawa. Ewan ko, hindi ko kasi alam yun eh. Mahina kasi ako sa ano. Hindi naman ako nag-aral ng ano. Ano ba? Biology ba tawag dyan? Hindi ko kasi ano yan eh. Wala akong alam sa mga pag-aaral dyan tungkol sa mga reptile na yan. Ano ba pala ka? Reptile ba yun? O ano? Ewan, basta. Yun, Miss Yen. Pagmasdan mong mabuti. At saka yung mukha ni itong Cell TV na to. Yun ang itsura. Sana, Miss Yen, mapanood mo to. Alam ko, nanonood ka naman eh. Sana maunawaan mo. Yun ang itsura talaga niya. Mukhang ulok-ulok yan. Kaya ako, ngayon, feeling ko pasugod na tayo pare-pareho. Ngayon, hindi tayo may stress ngayon. Sila ang stressin natin. Sila ang banata natin. At alam ko hindi na ubro sa atin kasi may napatunayan na tayo eh. Tapos alam natin na lahat sila puro fake news. Ang ibabato sa atin yan kung ano lang ang makakarating sa kanila. Puro panira lang yan. Tapos tong si ano, si Fatma, galing ba lang magmura niyan pero wala ring muka. Tapos si ano, si Ayat. Ako po. Ewan ko bakit Kalingap yan. Ang laki ng community ng Kalingap. Tapos ang mga views nila, sabi ko nga sa'yo eh, whole day nila, half day ko lang eh. Tapos yung 1 month nila, 1 day ko lang. yung mga, yung mga, kasi hindi naman tumataas eh. Pag sinerch mo yung, halimbawa ngayon, ang views nila ay 460. Sabi nga, half day ko lang yan. Tapos pag bumaba ka dun sa mga 1 month na nilang upload, halos nakapako eh. 1 month na, bira pa maka 2,000 eh. Na views. Tapos kung makalike kayo sa ano ko, sa channel ko, sa views ko, gano'n na lang. Kaya ikaw, Kanor, huwag mong basihan yung ano ko, yung views ko. Huwag mong basihan yung channel ko. Ang basihan mo, yung pagkatao ko. Paano ba ako nabubuhay? At ikaw, yung pagkatao mo, paano ka ba nabubuhay? At sabi ng mga bashers, wala pa raw ako napapatunayan. Anong walang napatunayan? Si Kanor daw, nagcha-charity. Anong charity? Kahit ako, kaya ko mag-charity eh. Kaso, hindi man ako charity vlogger. Pero pag pinasok ko pag-charity vlogger eh, kaya ko yan. Magluto nga lang ako ng isang kalderong lugaw. Pakain ko sa kapitbahay, charity na yon. Tapos bigyan ko yung may isang matanda rito na na wala nang asawa. Bigyan ko lang ng isang sakong bigas yan na 25 kilos. Charity na yon. Sarili kong pera gagamitin ko. Hindi ako gagamit ng pera ng sponsor. Makakapag-charity ako. Kasi maliit at malaki, madalas at madalang, pag nagbigay ka, masasabi mong charity na yon. Pagtulong na yon. Yan ang pinagmamalaki ni Kanor na nagcha-charity daw siya. Bakit lagi-lagi ba? Bakit? Yung charity mo ba araw-araw? Every other day, charity ka ba? Hindi naman ah. Kapag alam mo nagpadala lang sa'yo ng pan-charity, tsaka ka lang charity. Ewan ko sa'yo, Kanor. Yabang mo. Bye-bye.